Isang mapagpalang araw mga kapamilya, isang malaking palaisipan ang bumabagabag ngayon kay Felix nang mamataan niya si Teresa sa mismong lugar ni Omar. Hindi niya maitago ang kanyang pagtataka. Bakit naroon ang ina ni Marco? At ano ang koneksyon nito sa isang lugar na matagal ng kaugnay sa madilim na lihim ng nakaraan? Habang pinagmamasdan niya si Teresa, lalo lamang tumitindi ang kanyang kutob na may mas malalim pang katotohanan, hindi pa nabubunyag. Samantala, patuloy na pinag-uusapan sa buong bansa ang dokumentaryong inilabas ni Maya Maykalaw tungkol sa Isla Damay. Dahil sa viral na naturang dokumentaryo, muling nabuksan ang sugat ng nakaraan at nalaman ng publiko ang matinding paghihirap na dinanas ng mga residente matapos ang madugong masaker. Sa social media at iba't ibang balita, isang tanong ang paulit-ulit na lumulutang. Sino ba talaga ang dapat managot sa trahedyang iyon? Dahil dito lalong nalugmok ang reputasyon ng NLEA at galit na galit si General Villanueva sa kanyang mga tauhan dahil hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na resulta ang kanilang investigasyon. Bumabagsak ang tiwala ng publiko sa kanilang organisasyon at marami ang naniniwalang may makapangyarihang taong pinoprotektahan ang tunay na salarin. Mariing inutos ni General Villanueva na hanapin ang utak sa likod ng sindikato matagal nang sumisira sa sistema. Para sa kanya, hindi pa ito simpleng usapin ng katiwalaan kundi isang banta sa kredibilidad ng buong ahensya. Hindi naman nagtagal ay agad na ipinaabot ni Dionisio kay General Carillo ang kanyang pangamba. Kumbinsido na raw si General Villanueva sa mga revelasyong inilantad ni Dato Rachman na may mataas na opisyal sa loob mismo ng NLEA na nagsisilbing protektor ng mga sindikato. Ngunit sa halip na mabahala, tila nagpakawala lamang ng ngiti si General Carillo, kalmado niyang sinabihan si Dionisio na huwag mag-alala dahil mayroon na siyang plano. Baba ng tawag, agad siyang nilapitan ni Solares upang alamin ang susunod nilang hakbang. Doon ay nagbigay si Carillo ng isang nakakakilabot na utos. Humanap sila ng taong maaring gawing sakripisyo at pagbuntunan ng sisi kapag sumabog na ang iskandalo. Sa kabilang panig, tuluyan ang nabuo ang paniniwala ni Lara na inosente si Dato Raman. Humingi siya ng paumanhin kay Asuelo at inaming nagkamali siya sa kanyang mga naging paghusga noon. Nais niyang maintindihan kung bakit tila nagbago rin ang pananaw ni Marcos at Asuelo tungkol sa matandang Dato Raman. Sa pagkakataong iyon ay ipinakita ni Asuelo ang mga larawang nakalap ni Marcos mula sa Isla Damay. Makikita sa mga ito kung paano isinilid at ibinaon ni Dato Raman ang mga armas upang hindi magamit ng masasamang tao. Isang bagay na hindi gagawin ng isang tunay na smuggler. Natigilan si Lara sa unang pagkakataon. Nakita niya ang ebidensyang maaring maglinis sa pangalan ni Dato Raman. Ngunit habang unti-unting lumalabas ang katotohanan, isang mas madilim na plano ang tahimik na isinasagawa ni Felix. Matapos makausap ni Lara, nagkunwari siyang sumusunod sa kanilang kagustuhan. Ngunit palihim niyang inutusan ang kanyang mga tauhan sa Mindanao na puntahan ang Isla Damay, kuhanin ang mga nakatagong armas at tiyaking walang maiiwang saksi, ubusin ang lahat ng taong naroon. Para kay Felix, ito ang kanyang paghihiganti laban kay Jalil Abubakar. Kasabay nito ay nakabalik na sina Jalil sa Isla Damay. Ngunit ang bayang kanyang binabalikan ay malayong malayo sa lugar na minsan niyang kinagisnan. Ang dating masiglang komunidad ay napalitan ng katahimikan at takot. Wala nang mga batang masayang naglalaro sa mga kalsada. Nakatago ang mga tao sa loob ng kanilang mga tahanan at nangangambang muling maulit ang bangungot ng minsan sumira sa kanilang buhay. At habang papalapit na ng papalapit ang mga armadong tauhan ni Felix, isang mabigat na tanong ang bumabalot sa Isla Damay. Pagdating ni Jalil sa tamang oras upang iligtas ang kanyang mga kababayan, posibleng ang masaksihan niyang muli ang isang trahedyang hindi na kailanman mabubura sa kanilang kasaysayan.